At so ayan, hi guys, welcome back sa channel natin. At ito ay pag-usapan nga natin itong si Bonolenov o Bonoleno o kung ano man yung gusto nyong i-pronounce sa pangalan niya ay okay lang yan. Pero tignan nga natin yung kanyang origin at pati na rin yung mga abilities na so far ay naipakita niya na nga sa atin. Pero bago tayo magsimula ay kung bago ka pa lang din sa channel natin ay huwag mo kalimutan mag-subscribe at pakipindot na rin ay ang notification bell para ma-update ka every time na meron tayong bagong upload. So yun lang naman at simulan na nga natin yan. So itong si Bonoleno ay miyembro nga siya ng Phantom Troop o kilala rin bilang Giniriodan at siya ang nagmamay-ari sa numero na 10. So hindi pa ganun kalinaw kung ano ang dahilan kung bakit sumali sa grupo ng Giniriodan etong si Bonolenov. Pero etong si Bonoleno ay nanggaling siya sa isang tribo na kung tawagin ay Gyadandan Tribe. At so now, etong Gyadandan Tribe ay meron silang tradisyon na kung saan kapag ang isang lalaking Gyadandan ay umabot na sa edad na 3 ay sinisimulan na nila na butasin yung iba't ibang parte ng katawan nito sa pamamagitan ng mga needles o ng mga karayom. At yung mga tinusok na karayom sa katawan nila, ini-stay lang yun sa katawan. At hanggang paglipas ng ilang panahon, yung mga karayom na itinusok sa katawan, papalitan na yun ng mas malaki pa. So katulad dito sa panel na to, napalaki ng palaki yung mga karayom, saka yung mga stick at saka yung mga kahoy na sinasalpak dun sa butas para mas lumaki nga yung butas. At then ay para ma-maintain itong mga butas na to ay sinasalpakan niyan ng bamboo stalks o di naman kaya ng mga bato. Not so now, itong mga butas na to sa katawan ng Gyadandan Tribe ay nakakapaglikha yan o nakakapag-produce yan ng iba't ibang klaseng tunog. At now ay may isang tradisyon pa itong Gyadandan Tribe na bago sila makipaglaban sa mga hayop o kaya naman sa mga halimaw o di kaya dun sa kanilang mga rival ay gumagawa sila ng tugtog na kung tawagin ay battle song sa pamamagitan ng kanilang katawan rin bilang instrumento. So ang ibig sabihin, kapag nagsimula ng magsayaw etong Gyadandan Tribe ay dito na nga rin magsisimula na gumawa ng tunog etong katawan nila. So dahil nga kasi yan sa iba't iba yung klase ng size ng butas dyan sa katawan nila. So kaya nga dahil dyan, kilala rin etong Gyadandan Tribe bilang BAP o Dancing Warrior kung tawagin. At so now, ang sabi nga dito na naniniwala itong Gyadandan Tribe na kapag maganda yung tunog ay mas malakas yung spirit na pwedeng maisamon. So basically, the more na mas maganda yung mga music o yung mga tunog na napoproduce mo ay mas malakas din yung mga spirit na pwede mong isamon. At dito pa kay Gyadandan Tribe, kapag ikaw ay isang mahusay na mandirigma, mas mataas yung ranggo mo kaysa sa mga elders nyo dyan. At ituturing ka pa bilang isang Diyos. So etong matindi, basta magaling kang lumaban ay sasambahin ka pa. At so eto, yung pinagmula na tribo ni Bonoleno. At then, ay balik nga tayo dito kay Bonoleno nung sa time na kinalaban niya etong Khmer Ant na to. Dahil dito, ay in-reveal na nga ni Bonoleno kung ano talaga ang kanyang tunay na anyo at pati na rin yung kanyang mga abilities. At ang unang ginamit dito sa pakikipaglaban sa Khmer Ant ay eto nga yan na kung tawagin ay Battle Cantabile Prologue. So dito, ay nag-conjure ng isang spear at ng armor etong si Bonoleno at inatake niya etong Khmer Ant dyan. But sadly, hindi tinablan itong Khmer Ant dyan sa spear ni Bonoleno kasi nga diba makukunat matitiba yung Khmer Ant. At dito niya na nga ginamit yung pangalawa niyang ability na kung tawagin ay etong Jupiter naman. So dito ay nag-conjure ng isang spear etong si Bonoleno na kamukha nga ng planet Jupiter. At etong Jupiter na to ang nangyayari dyan kapag andun ka sa range na naririnig mo pa yung music ni Bonoleno ay hahabulin ka na ng pagkabilis-bilis ng Jupiter na yan hanggang sa maabutan ka niya at madurog ka niyan. At then ay dito niya na nga natalo ay ang Khmer Ant na yan. So dito pisak etong Khmer Ant na to kasi nga inabot siya ng Jupiter na yan. So ayan yung ikalawang ability nito ni Bonoleno. At yung kanyang pangatlong ability ay dito naman yan matatagpuan kay chapter 405. So sa nakalipas na chapter ay nakita nga natin na itong si Bonoleno kaya niya pala na magbago-bago na itsura o ng anyo. At dito ang ginaya niya naman ay etong si Owl. So sa mga nakakalimot, etong si Owl ay miyembro yan ng Shadow Beast na nakalaban na dati pa ng Phantom Troop natin. At so now, ang tawag dito sa ability na to ni Bonoleno ay Metamorphosen. At so dito naman ay kaya ni Bonoleno na kopyahin yung anyo ng tao na nakausap niya na. At kaya niyang i-maintain yung itsura niya depende sa kung gaano katagal niya nakausap in person yung tao na yon. So kunyari, nakausap ka ni Bonoleno sa loob lang ng 5 minuto, kaya niyang gayahin yung anyo mo o yung itsura mo ba
niya sa loob ng 5 minuto lang. At pagkatapos noon ay ayan, babalik na siya sa dati. So ganyan lang kung paano nag-work etong si Metamorphosis ni Bonoleno. At so ayan, so far ay eto na yung mga abilities na naipakita sa atin ni Bonoleno. So recap lang tayo saglit. So unang-una nga dyan, etong prologue, at yung pangalawa naman etong Jupiter, at yung pangatlo etong Metamorphosis naman. So ayan bago tayo matapos ay balikan muna natin itong tanong na bakit raw ba lagi na nakapang boxing style etong si Bonoleno, hindi naman pala siya boxer. So dito kasi kaya itong boxing style yung pinapakita sa atin o yung madalas bang ginagamit dyan ni Bonoleno, kasi yan yung ginagamit niya kapag may hina yung kalaban niya at saka kapag gusto niyang itago yung kanyang tunay na ability. So yun lang naman yun. So ibig sabihin kapag feeling neto ni Bonoleno ay mahina ka, ay boxing style lang muna yung gagamitin niya sa isa pakikipaglaban. But then ay pagkatapos nga niyan is yan guys. So hanggang dito lang muna itong video natin patungkol dito kay Bonoleno. At so ayan ay hintay-hintay lang guys para naman sa susunod na chapter na to kay 406, at pag lumabas na yung spoiler niyan o yung full summary nito ay ipepresent ko na lang kagad sa inyo yan guys. So yun na naman, at ulit ay maraming salamat sa panonood dito kay Hunter natin. So huwag niyo pala kalimutan mag-iwan ng like. So yun na naman, at ulit ay lagi mag-ingat. God bless niyo lahat at kita-kits tayo ulit.